certified as urgent daw ni Pangulong Junior ang kanyang kahilingan na siya bigyan ng otoridad na suspindihin daw o bawasan ng excise tax sa langis. Sa liham po ng Pangulo kay House Speaker Borgie D, idiniin ng Pangulo ang kahalagahan ng kapangyarihan na ito para nga matugunan kaagad ang pagsirit sa halaga po ng petrolyo tuwing merong national o global economic emergency. Lumusot po sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang ito noong Miyerkules at sa ilalim nga po nito'y maaaring bawasan o alisin ng Pangulo ang fuel excise tax kung manatili ho sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude oil ng isang buwan o kung kaya po'y magdeklara ng state of national emergency o calamity sa gitna po ng pagsirit ng lokal na halaga ng petrolyo. Pagbibigyan naman po ng DOTR ang hirit ng mga transport group para po sa taas pamasahe sa mga jeep. Kailangan daw po itong i-recompute ng DOTR kung magkano ang magiging taas presyo. Pero tiyak na magkakaroon nga ng taas pasahe. Sa unang petisyon ng Pasang Mazda, nasa piso lamang ang inihihirit na taas pasahe. Pero iniakyat daw nila ang kanilang hiling sa 2 piso dahil nga sa malalang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Yung piso po talagang kulang na kulang din po. Sa ugnayan naman po namin sa LTFRB, the other day with Chairman Vigor Mendoza, mukhang magiging positibo naman po yung aming inihayang petition maging 2 piso na at baka ho sakali ako'y umaasa at ang auto dapat ang kusina na baka itong weekend ay magkaroon ng pagdidesisyon. Yan nga po ang tinig ni Ka Obed Martin, ang presidente po ng grupong Pasang Mazda. Inanunsyo po naman ng DSWD na mga jeepney drivers ay makakatanggap din po ng 5,000 pisong cash assistance. Ayon pa rin po sa DSWD, sisimulan po ang pamamahagi nito sa mga jeepney drivers oras na matapos daw ang distribusyon po naman ng ayuda sa mga driver ng tricycle. 5,000 piso po daw ang matatanggap po nilang tulong pinansyal. Paliwanag pa rin po ng DSWD, hindi na po nila titignan ang klasifikasyon daw ng mga tsuper dahil itinuturing silang lahat bilang individual na naharap po sa krisis. Ibig sabihin, ito'y bukod pa sa fuel subsidy. Mamaya po, alamin po natin ang damdamin ng ilang pong mga jeepney drivers sa mga lalawigan dahil po sa mukhang wala pang balita sa kanila kung kailan sila tatanggap ng fuel subsidy o maging ng cash assistance. Samantala, nasa 3,000 piso naman ang inaasahang fuel subsidy ng mga mangingisda mula po yan sa BFAR. Ayon kay BFAR National Director Elizer Salilig, mayroong 50 milyong pisong pondo para po sa subsidiya na mapapakinabangan ng higit 15,000 mga mangingisda. Aminado po silang hindi sapat ang 3,000 pisong subsidiya kaya humihirit sila ng 25 milyong pisong dagdag sa pondo. Paglilinaw po ng ahensya, nasa 2.7 milyon ang nakarehistrong mga mangingisda sa bansa. Pero hindi lahat ay mabibigyan dahil nakalaan lamang ito para sa mga may motor bangka. Mantakin mo yun? 2.7 million yung registered, ang bibigyan mo ay 15,000. Mga kapatid, eto po, nagpataw po daw ang DA ng higit sa 80 milyong pisong multa sa higit na 100 kontratista at mga suppliers nila na umano'y palpak o naantala ang serbisyo noong pong nagdaang taon. Ang mga contractors daw po supplier ay kinuha ng mga DA regional offices para bumili po ng mga farm inputs at magtayo ng infrastrukturang pang-agrikultura. Pero biguro ang mga ito na tuparin ang kanilang mga pangako. Ang La Filipina Uy Gongco Corporation ang kumpanyang may pinakamalaking multa na nasa 14.1 milyon pesos dahil sa naantala pong pagbibigay o distribusyon ng fertilizer. Pinagbumulta rin daw po ang Leeds Agricultural Products Corporation ng 1.4 milyon pesos dahil sa naantalang delivery ng hybrid seeds. Ito yung sinasabi po ng grupong FFF, itong Leeds na ito. Pag-uusapan po natin to pag meron tayong takdang panahon dahil nga po mga kapatid, ito po'y nangangahulugan hindi po lamang sa pagkakaantala nito pong delivery po ng mga pangangailangan ng ating mga farmers. Ito ho ay nagbibigay po ng problema sa kanilang produksyon na siya ho namang kakainin ng mga Pilipino. Sa totoo lang, barya-barya ang mga multa na yan. Parang lumalabas po na yan ay pakitang tao lamang. Dahil yan po ay
wala pa sigurong katiting sa kanilang tinubo sa mga kontratang ito sa Department of Agriculture. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.